Straight lang para sa Quezon City talaga yun? Yung baha nung Sabado? Tsaka doon sa may parte ng Eastern Metro Manila pala? Siguro, tingnan natin yung mga nangyari na pagbaha nung Sabado. Dahil weekend yun, hindi tayo halos nakapagbalitaan. Mukhang ang ginagawa dyan ng kalikasan ay palaging nagpapaalala sa atin na huwag niyong babaliwalain yung ginagawang investigasyon sa flood control project. Huwag kayong magliliwat. Parang may bantayan nyo yan. Oo. Dapat maglatag kayo ng isang konkretong solusyon dahil sa problemang ito. Dahil kung hindi, andyan lang yung ulan andyan na yung baha. Binaha po ang maraming lugar sa Metro Manila. Ayan, Yan. Amang Rodriguez sa Pasig. Dahil lang po ito sa localized thunderstorm. Ibig sabihin, walang bagyo yan. Wala. Bigla-bigla. At sa loob ng isang oras, yung alas 2 hanggang alas 3, yun ang pinakamalakas At umabot pa hanggang alas 5, kaya maraming pasahero napilitan pong, yung iba lumusong sa baha. Katipunan area yun. Tinan mo naman yung nagmumotorsiklo na yun dyan. Talagang hindi nagpaawat. Kasi magdi-deliver. Kaya naman isa, tinulak na lang nawalan yung na ng Ayan, bantakin mo sa Taya ng Pag-asa, yun daw ulan na isang oras na yun, ay ibinuhos yung ulan sa loob ng 5 araw, Nason. Oo. Yung 5 araw na ulan, binuhos lang ng isang oras. Eto, Visayas Avenue, tinan mo yung mga nakapark. Di ba yan ito may malapit sa atin. Jollibee yun yung kainan. Kaya nga daw, yun daw chicken wings, nagliparan lumipad. Talaga naman. Ayan, nagsara kababaha lang dyan, di ba? Si Cesar Batinger yung nandun kanina? Oo, siya yun Oo nga. At yung EDSA, talaga huminto. Huminto po ang trapiko. Pati sa Quezon Circle, dito. Elliptical Road. Landlocked. Nako po. Yung buong circle na yan. Tsaka yung Commonwealth Avenue. Yung lapad ng Commonwealth, Nelson. Ano nangyari? Napuno. Sabi nila naging Carmageddon. At nagdulot ng mahabang traffic. Hindi talaga kasi makatawid yung mga sasakyan. Sa Quezon City pala, 36 na barangay ang nilubog sa baha, Nelson. Ayan, dito pa lang po yan, Metro Manila. EDSA northbound ito. Saan sa EDSA? Mahaba yung EDSA northbound Kakaiba po talaga yung naranasan natin. Biglaan yun, Nelson, Walang, ang magandang binabanggit mo, ito pala ay mangyayari, bakit hindi tayo ni-remind ng NDRRRRMC? Yung walang warning. Walang warning Oo nga. Oo, Sabado hindi tumunog yung mga cellphone natin. Wala, kasi dapat dyan, dun sa Doppler radar, mga radar ng Pag-asa, nade-detect na po nila yan 3 hours before. Yun nga. Aywan ko lang kung gumagano yung mga Doppler radar natin. Sabihin na natin hindi gumana dyan. Ayan, sana noong huminto na yung sasakyan, ano ba yan, na-monitor na nila, may bahana Yan, O kaya doon sa isang lugar hindi, unpassable na, hindi na makakadaan. Di dapat nagpatunog din sila ng warning. Ay, tama ka nga, diba? Hindi na nag-warning sa ulan. Siguro, kasi hindi pang kalimutan, ang ginamit na termino ng Pag-asa, torrential. Hindi lang po heavy, hindi Torre. lang po. Kasi si Torre retired Hindi, resign. Hindi, ano pala? Wala pala. Active Kaya talaga nagpabuhos na ulan. Kaya pala torrential rain. Hindi ba? May pasaring pa pala, So sana ay hindi man kayo nakapag-warning dun sa mga bago dumating yung ulan. Nung malala na, sana nag-warning kayo para yung iba hindi na lumabas. Diba? Hindi na dumaan dun sa baha na yan. Sana sinabi nyo, Marikina City, knee deep. Yung Visayas Avenue. Huwag na kayong dadaan dito. Waist deep. Sa Quezon City pala, Nelson, merong chest deep. At saka merong thigh ba yun? Leg. Thigh ba yun? Neck deep. Neck deep? Out of 36 barangays, meron hong mga lugar na chest deep, neck deep, at saka iba talagang lagpas tao daw po. Yes. Doon sa, ewan ko, saan ko na ba nabasa? Yung report ng Quezon City government. Buti walang ocean deep dyan. Yun, mapapakanta tayo niyan. At sa araw na ito... Pinakamaganda, baka makuha ninyo, ma-interview natin si
Sino yung binanggit natin yung balita kanina? Si... Obet Madrina. Hindi. Konsihal, yung sa disaster si ng Metro. Alfred Vargas. Alfred Vargas. Oh. Siya po ngayon ang in charge para sa disaster ng Quezon City. Council. Sa council. Baka ho, babigyan natin. Ito, wake up call to sa taga Quezon City. Si Mayor Joy Nelson pala, doon sa binabanggit ka na sa hearing ni Senador Marcoleta, 3 o 4 ba ang ghost flood control project sa Quezon City. Ganun ba? Kung di ako nagkakamali sa narinig ko. So ito hong pangyayaring ito. Huwag tayong pumayag na wala hong mangyayari sa... Oo. At dahil ho dyan, sa pagkabigla natin na yan ng Sabado, kaninang umaga ho, kaya nakapasok na yung mga bata. Ay, oo nga. Nagdeklara ho ng walang pasok sa maraming lugar kasama ang buong Metro Manila at mga kalapit probinsya, pati sa tanggapan ng mga gobyerno. Yan. 6 a.m. na yun, Nelson, Pasado na halos meron ako mga nakausap. Pag uwi ko, nakita ko naglalabasan yung mga estudyante kasi pinauwi na raw ng maestra nila. Pero sabi ng mga magulang, sayang po, nandun sa sabi ko naman, huwag kayo mag-alala. Kung yan ay, importante ay mahuli man da't mahuli, nahuli pa rin. At saka, doon, kesa naman, halimbawa, uuwi kayo mamaya pa. Ayun, oo nga. Baka naman biglang umulan. Bagamat maganda na, hindi ho bumaha. Yun. At